Magandang araw sa lahat, welcome po ulit dito sa ating channel ang Biyahe y Komida. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe indeed. Punta tayo sa ating topic, April 27, 2026. May inamin si Luis Manzano tungkol sa kanyang karanasan sa kanyang pagkabata, kasama ang mga icon na sina Vilma at Edo. Kahit na ang iyong mga magulang ay dalawa sa pinakamalalaking pangalan sa showbiz ng Pilipinas, sinisikap pa rin nilang maging simpleng nanay at tatay. Sa isang kamakailang episode ng Paano Ba To? Podcast kasama si Bianca Gonzalez, ibinahagi ni Luis Manzano ang ilang nakakaantig na alaala kung paano nagtrabaho ng mabuti sina Vilma Santos at Edo Manzano upang mabigyan siya ng normal na pagkabata. Isang partikular na kwento ang namumukod-tangi, may oras na ang kanyang ina, ay nagpasya na dapat silang mamili ng grocery ng magkasama. One day, nagising si Mommy, sabi niya, "Anak, mag-grocery tayo," Luis shared. However, the attempt at a regular errand didn't last long. Pagkadating namin sa grocery, 2 steps, akala mo mall show na ni Mommy. As in hindi kami makagalaw. Within 3 steps, the crowd had gathered, and Vilma realized the plan wasn't working at all. My mom said, "Anak, balik na tayo." I understood as a child na she wanted me to experience something normal with my mother, he added. Naalala rin ni Luis ang isang katulad na aral tungkol sa pagpapakumbaba at hangganan mula sa kanyang ama, si Edo Manzano. Habang dumadalo sa isang kasal noong si Luis ay mga 9 o 10 taong gulang, nagsimulang pagkaguluhan ng tao ang kanyang sikat na ama. Nung medyo nagkagulo na, my dad said, "Anak, let's go," Luis remembered. When he asked why they were leaving before the ceremony even started, Edo explained, "Because sila ang bida. So ayoko na the attention na sa atin, samantalang sila ang kinakasal. Let's go na lang." Sa pagninilay sa mga sandaling ito, ipinahayag ni Luis ang malalim na pasasalamat sa mga pagsisikap ng kanyang mga magulang para sa isang pakiramdam ng normalidad. Kumbaga they tried their best to make me live a very normal childhood. And I think I still did, despite the cards dealt, he concluded. So there was one time na my mom tried to do something very normal. Actually, they both did. One day, nagising si mommy, sabi niya, "Anak, mag-grocery tayo." Pagkadating namin sa grocery, 2 steps, akala mo mall show na ni mommy. As in, hindi kami makagalaw. Noong time na yun, Vilma Santos. 3 steps, literally, nagkagulo. And my mom said, "Anak, balik na tayo." I understood as a child na she wanted me to experience something normal with my mother. Tapos si daddy naman, naalala ko, we went to this wedding. Nung pumunta kami sa wedding, pagpasok pa lang namin, pinagkaguluhan si daddy. And siguro kahit, ako kahit paano, I was already a familiar face. Baka mga 9 or 10 years old. Nung medyo nagkahagulo na, my dad said, "Anak, let's go." Sabi ko, I remember this. Sabi ko, "Dad, why are we going?" Hindi pa nagsisimula yung kasal. Because sila ang bida. So ayoko na the attention na sa atin, samantalang sila ang kinakasal. Let's go na lang. So kumbaga they tried their best to make me live a very normal childhood. And I think I still did, despite the cards dealt. Panoorin buong video podcast sa I Am Super Bianca YouTube channel at mag-subscribe, i-click ang mga link sa description box. At yan ang ating latest showbiz chika update for today. Please like and share ang video at huwag kalimutan mag-subscribe, i-click ang notification bell for more showbiz chika updates at suportahan po ang ating Facebook page. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe indeed, magandang buhay sa lahat, adios.